Hello mga ka-addict istorya. Ngayon, ikikwento ko ang isang pangyayari sa isang maliit na pamilya na may kambal. Mga batang palaging may masasabi, may reklamo at may tampo days pagdating sa ate nila. Ang kambal ay sina Mera at Marco, parihong 12. Madaldal, malikot at laging sabay magdrama kapag may hindi sila maintindihan. At ang madalas nilang tampuhan, si Ate Hana, 16 years old. Tahimik si Hana, madalas nasa kwarto, minsan naka-headset buong araw. Para sa kambal, parang gusto nitong umiwas para kay mama, normal lang daw sa teenager. Pero sa kambal, ma, si ate lagi na lang hindi sumasagot. Ma, tinanong ko kung gusto niya kape, tiningnan lang ako. Ma, bakit pag tinawag namin siya, laging mamaya yung sagot? At ayun na, lagi silang nagrereklamo, nagpapakadrama at nagtatampuhan. Pero hito na ang twist, isang gabi, may narinig ang kambal na hindi nila dapat marinig. Nagising sila dahil may umiiyak sa sala. Si mama, tahimik na umiiyak habang nakayakap sa jacket ni Hana. Narinig nilang sabi ni mama, ayoko sanang malaman nila, pero sana maintindihan nila si Hana. Ang hirap ng pinagdadaanan niya sa school, nahihirapan siya makipag-usap. Nahiya siyang magsabi sa mga kapatid niya. Natahimik ang kambal, para silang lumulubog ang dibdib, para silang biglang lumaki ng ilang taon sa isang iglap. Hindi pala suplada si ate, hindi pala galit, hindi pala may ayaw sa kanila. Nahihirapan lang sa loob at walang lakas ng loob magpaliwanag. Kinabukasan, nagulat si Ate Ana. Paglabas niya ng kwarto, may 3 bagay sa mesa. Maliit na drawing na may words, Ate, we're here. Isang mug na may mainit na gatas at ang kambal na kaupo, kinakabahan pero nakangiti. Sabi ni Marco, Ate, sorry kung akala namin sa'yo, galit ka, hindi pala. Sabi ni Mera, pwede kang magsabi sa amin, promise, hindi kami tatawa, hindi kami mga asar. Napaiyak si Hana bago pa man siya makasagot. Sorry, hindi ko alam paano'y paliwanag, natatakot ako pero hindi ko kayo iniiwasan. Yumakap silang magkakapatid, yung yakap na parang unang pagkakataon nilang nagkaintindihan ng totoo. Mula noon, hindi na nila tinatawag na tampo days ang mga araw na parang moody si ate. Tinatawag nila itong check time, panahon para i-check ang isa't isa, hindi para magreklamo. Moral o payo, sa bahay madalas may hindi natin mauunawaan, may tahimik, may moody, may umiiyak sa loob ng kwarto, pero hindi lahat ng tahimik galit. Hindi lahat ng hindi sumasagot may attitude. Minsan, nahihirapan lang silang huminga sa problema, sa pressure, sa takot. Kaya bago tayo magtampo, mas magandang tanungin, may problema ka ba? Gusto mong magkwento? Isang simpleng tanong, pwedeng makabawas ng bigat ng puso ng isang tao. Maraming salamat sa panunood. Kung gusto nyo pa ng ganitong istorya, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang aking channel. Hanggang sa susunod, ingat palagi at God bless!